Sa isang amihanin na silid sa itaas ng isang lumang gusali, kung saan ang amoy ng pintura at turpentine ay humahalo sa init ng pagnanasa, ang nga salita ni Elara ay pira-pirasong lumalabas sa pagitan ng kanyang nga pahingal. Liam, huwag, hindi ito tama. Bulong niya, ang kanyang madaliri ay nakakapit ng mahigpit sa matipunong, likod ng lalaki, hindi para itula ito palayo, kundi para hilahin ito papalapit. Ang bawat salita en pagtutol ay nalulunok sa init en kanyang nga halik, nagiging nga ungol na hindi na kayang pigilan, mga tunok na kapwa sumusuko at nagahangat. Ang kanyang patanggi ay isang sayaw lamang, isang huling pagbigay galang sa konsensiyang matagal nang natutulog, bago tuluyang lamunin ng kasalanang may lasang langit. Ang silid ay saksi sa kanilang pagsasanip, sa gitna nga canvas na hindi pa tapos, mga obra na naghihintay ng kanilang kulay, tulad na lamang ang buhay ni Elara na biglang nabiza ng bagong kahulugan. Habang ang kanyang katawan ay nangingini sa tugatok ng kaligayahan, isang pangalan ang paulit-ulit na namumutawi sa kanyang nga labi, isang pangalang hindi sa kanyang asawa. Liam. Si Pei. At sa isang iglap, ang init ay napalitan ng lami. Ang magulong silid ng signing ay naglaho, at ang naroon na lamang ay ang nakabibinging katahimikan ng isang malawak at makintap na hapagkainan. Si Elara ay nakaupo ng tuwid sa kanyang silya, ang kanyang makamay ay nasa kanyang kandungan. Sa kabila ng mesa, si Marco, ang kanyang asawa, ay nagsasalita tungkol sa pagtaas at pagbaba ng stock market. Ang kanyang boses ay isang malayong ugong na walang epekto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kubirtos na tumatama sa mamahaling plato. Tumango si Elara sa tamang pagkataon, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa silid na amoy pintura. Ang kanyang kaluluwa ay pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng isang sikretong mas masarap pa sa pagkain nasa kanyang harapan. Sa ilalim ng kanyang dila, tila lasa pa rin niya ang pawis ni Liam, at sa kanyang balat, sa ilalim ng kanyang damit na seda, ramdam pa rin niya ang haplos ng daliri nitong magaspang dahil sa signing. Ang kanyang perpektong buhay ay isang magandang hawla, at ngayon, natuklasan niya na sa labas pala nito, may isang mundong puno ng panganib, puno ng kasalanan, ngunit puno rin ng pakiramdam na siya ay buhay. Nagsimula ang lahat sa isang hapon na walang pinakaiba sa libo-libong hapon na nakdaan sa buhay ni Elara. Ang hangin sa loob nga aklatan kung saan siya nagtatrabaho ay tila hindi gumagalaw, mabigat sa amoy nga lumang papel at katahimikan. Ang bawat aklat ay nasa tamang lugar, ang bawat silya ay nakaayos, isang perpekteng salamin ng kanyang buhay na mayos, kontrolado, at nakakabagot. Sa edad na 40, natakpuan niya ang kanyang sarili sa isang estado ng payapang desperasyon. Mahal niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Marco, ang kanilang anak, ngunit ang pagmamahal na iyon ay naging isang obligasyon, isang ritual na ginagawa niya araw-araw ng walang tunay na pakiramdam. Ang dating nag-aalap na damdamin ay naging parang baga na natabunan na ang abo ang panahon at paulit-ulit na magagawain. Pakiramdam niya ay isa na lamang siyang multo sa sarili niyang bahay, isang karakter sa isang kwentong isinulat para sa kanya, hindi niya isinulat para sa sarili. Nang hapong iyon, sa halip na dumiretso sa karaniwan niyang ruta pauwi, isang hindi may paliwanag na puwersa ang naktula sa kanyang mapaa na lumiko sa isang maliit na eskinita na bihirang niyang puntahan. Siguro ay pagod na siya sa pagkukunwari, o marahil ay hinahanap niya ang isang bagay na makakagising sa natutulog niyang kaluluwa. At doon, sa pagitan ng isang laundry shop at isang maliit na kainan, nakita niya ang isang pinto na gawa sa kahoy na may nakasabit na maliit na karatula. Galeri de Kaluluwa. Pumasok siya ng walang pag-alinlangan, na parabang matagal na siyang hinihintay ng lugar na iyon. Ang loob ay maliit at medyo madilim, maliban sa ilang ilaw na nakatutok sa maobrang nakasabit sa dingding. Ang amoy ay pinahalong alikabok, lumang kahoy, at ang pamilyar ngunit banyagang halimuyak ng langis at pintura. Ang kanyang mga mata ay agad na naglakbay sa bawat canvas, bawat isa ay bintana sa iba't ibang mundo. Ngunit walang sinuman sa maito ang tunay na nakakuha ng kanyang pansin, hanggang sa mahagip ng kanyang tingin ang isang obra sa pinakadulong bahagi ng silid. Ito ay isang malaking canvas na halos buo ay naglalarawan ng paglubog ng araw sa dagat, ngunit hindi ito ang karaniwang paglubog na araw na makikita sa mga postcard. Ang kulay ay marahas at puno ng emosyon, isang digmaan sa pagitan ng naapoy na kahel, madugong pula, at malalim na lila. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan ng kulay,
Ang dagat sa ibaba ay kalmado ngunit maitim, asa di kalayuan, isang nagisang bangka ang palutang-lutang, maliit at tila walang kasama. Napako si Elara sa kinatatayuan niya. Nakita niya ang kanyang sarili sa larawang iyon, ang nangangalit na pagnanasa at kalungkutan na itinatago niya sa ilalim ng isang kalmadong panlabas. Ang bawat hagot ng pinsel ay tila sumisiga ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin. May mga kulay na mas nararamdaman kaysa sa nakikita. Isang boses, malalim at medyo magaspang, ang bumasa sa katahimikan. Napalingon si Elara at nakita ang isang lalaki na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Ito marahil ang tagapag-alaga ng gallery. Ngunit nang matama ang kanilang nga mata, alam niyang hindi ito isang ordinaryong empleyado. Ang lalaki ay nasa maunang taon ng 30. Nakaswa ng isang kupas na itim na t-shirt at mauna may mamansa ng iba't ibang kulay ng pintura. Ang kanyang buho ay medyo mahaba at magulo, at may ilang araw na siyang hindi naahit, na nagbibigay sa kanya ng isang itsurang medyo mailap. Ngunit ang kanyang nga mata, iyon ang nakakuha ng atensyon ni Elara. Ang nga iyon ay maitim, malalim, at puno ang isang uri ng karunungan na karaniwang makikita lamang sa mga matatanda na. Asam nga matang iyon, nakita ni Elara ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga matang nakatingin sa kanya. Pag-usisa, ako si Liam, sabi nga lalaki, na may bahagyang ngiti sa kanyang galabi. Ako ang nakpinta niyan. Naglakad ito papalapit, ang kanyang kamay ay nakapasok sa bulsa. Napansin ni Elara ang makamay na iyon, malalaki at malakas, ang kuko ay may bakas ng tuyong pintura. Ito ay makamay ng isang manliliha, makamay na sanay bumuo at magbigay buhay. Ano ang nakikita mo diyan, Jinang? Naatubili si Elara. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang maopinyon ay limitado na lamang sa kung anong ulam ang lulutuin para sa hapunan o kung anong paralan ang pinakamaganda para sa mga bata. Ngunit ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay tinatanong siya tungkol sa kanyang nakikita, sa kanyang nararamdaman. Nakikita ko ang kalungkutan, halos pabulong niyang sagot, isang napakagandang kalungkutan. Tumango si Liam, ang kanyang mata ay hindi umaalis sa pagkakatiti sa kanya. Karamihan sa mga tao, ang nakikita lang ay ang magagandang kulay. Ikaw, nakita mo ang kaluluwa nito. Lumapit pa ito ng bahadya, at namoy ni Elara ang mahinang amoy ng pintura at sigarilyo mula sa kanya. Isang amoy na kakaibang ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan ay kaakit-akit. Alam mo ba, minsan, ang pinakamatingkat na mga kulay ang siyang naktatago ng pinakamalalim na dilim. Tulad ng mga taong palangiti, madalas sila ang may bitbit na pinakamabigat na dalahin. Ang nga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Elara na parang isang punyal. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng lalaking ito, hindi ngang damit, kundi ngang lahat ng kanyang pakukunwari. Sa unang pagkakataon sa loob na pakahabang panahon, naramdaman niyang may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang si Mrs. Marco de Ferra, hindi bilang ina ng kanyang nga anak, hindi bilang ang mahusay na librarian, kundi bilang si Elara, isang babaeng may malihim na pangarap at mga nakatagong pihati. Nakpatuloy ang kanilang usapan. Ikinuwento ni Liam ang tungkol sa kanyang hilig sa sining, kung paano niya mas gustong kausapin ang canvas kaysa sa mga tao. At si Elara naman, sa hindi malamang dahilan, ay nagsimulang magbahagi ng piraso nga niyang sarili, mabagay na matagal na niyang ikinukubli. Naksalita siya tungkol sa kanyang pagkahili sa mga tula noong dalaga pa siya, isang bagay na kahit si Marco ay hindi na natatandaan. Habang sila ay nausap, pinakmasdan ni Elara ang bawat detalyeng lalaki sa kanyang harapan. Ang paraan ng paggalaw ang kanyang mga labi kapag nagsasalita, ang kuno sa kanyang no kapag siya ay nagisip ng malalim, at higit sa lahat, ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya. Tinitignan siya ni Liam na parabang siya ang pinaka-interesanteng obra sa buong gallery. Walang pahatol, walang inaasahan. Tanging puro at hindi nababahiran ng anumang interes na pakilala. Naramdaman ni Elara ang isang bagay na gumagalaw sa loob niya, isang bagay na matagal nang natutulo na dahan-dahang nagigising. Isang kislap ngang apoy sa gitna ng malamig na abo. Nang mapansin niyang dumidilim na sa labas, bigla siyang natawhan. Kailangan na niyang umuwi. May naghihintay na asawa at mga anak. Ang realidad ay humihila sa kanya pabalik. Paumanhin, kailangan ko nang umalis, sabi niya, medyo nag-alangan. Sana ay makita kitang muli, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay malumanay, lagi lang akong naririto.
Ang sining ay nangangailangan ng manunod na may pusong nakakakita. Hindi siya humingi ng numero ng telepono. Hindi siya gumawang anumang hakbang na bastos. Isang simpleng paanyaya lamang iyon, isang bukas na pinto na nasa kay Elara kung papasukin niya muli. Naglakad si Elara palabas ng galeri pabalik sa pamilya na mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pakiramdam. Ang kulay abong kalye ay tila mas matingkad. Ang ingay ng trapiko ay parang musika. Sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibo ng mas mabilis, isang ritmong matagal na niyang hindi naramdaman. Dala-dala niya ang imahe ng mata ni Liam at ang alaala ng kanilang pag-usap. Wala pang nangyayari, isang pag-usap lamang iyon, ngunit alam ni Elara sa kanyang sarili na ang isang binhi ay naitanim na. Isang binhingang pagtukso, isang binhingang panganib, at isang binhingang pag-asang muling maramdamang siya ay buhay. Ang unang pakikita na iyon ang naging unang hagot ng pinsel sa isang larawan na babago sa kanyang buhay mapakailanman. Ang sumunod na araw ay isang pasubok sa pagpipigil para kay Elara. Bawat umaga, ginigising niya ang sarili sa paniniwalang ang pakikita nila ni Liam ay isa lamang kakaibang panaginip, isang maikling paglihis mula sa tuwid at pamilya na landas ng kanyang buhay. Ngunit ang alaala nito ay parang isang matapang na pabango na kumapit sa kanyang diwa at hindi niya ito maalis. Sa aklatan, ang masalita sa mga libro ay lumalabo sa kanyang paningin, napapalitan ng imahe ng isang pares ng madidilim na mata at ang tunog ng isang boses na nagtatanong kung ano ang kanyang nakikita. Sa bahay, ang pamilya na gawain, ang paghahanda ng hapunan, ang pagtulong sa mga bata sa kanilang takdang aralin, ay naging mas mabigat, mas walang kahulugan. Para siyang isang artista sa isang entablado, binibikas ang kanyang linya ng may kawastuhan, ngunit ang kanyang puso at isip ay nasa ibang dako, naglalakbay pabalik sa maliit na galeri na iyon. Ilang beses niyang sinadya na dumaan sa eskinita, binabagal ang kanyang paglakad, umaasa na masilayan man lamang siya mula sa malayo. Isang beses, nakita niya si Liam na nakatayo sa labas, naninigarilyo, malalim ang iniisip. Natama ang kanilang nga mata sa loob lamang ng isang segundo, ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Elara ang isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya ngumiti, hindi rin ito ngumiti. Isang pakilala lamang iyon, isang lihim na paamin na ang kanilang unang pakikita ay hindi pa pala ang katapusan. Sa wakas, pagkatapos ng isang linggong pagpapahirap sa sarili, sumuko siya. Binitiwan niya ang lahat ng pagkukunwari at pumasok muli sa pinto ng galeri de kaluluwa, sinasabi sa sarili na gusto niya lamang tingnan muli ang obra ng paglubok ng araw. Naroon si Liam, na parabang hinihintay talaga siya. Nakaupo ito sa isang sulok, naglilinis ng kanyang pinsel. Nang makita siya nito, isang mabagal na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang bibig kundi sa kanyang mamata. "Bumalik ka," sabi nito, hindi isang tanong kundi isang pahayag. "Hinahanap kang kanvas." Ngumiti si Elara, isang ngiting nahihiya. "Gusto ko lang sanang tingnan ulit. May kung anong hiwaga sa obrang iyon na hindi maalis sa isip ko." Tumayo si Liam at lumapit sa kanya. "Alam mo, mas masarap pa usapan ang sining na may kasamang kape," alok nito. Ang kanyang tono ay kaswal ngunit ang kanyang nga mata ay nagsasabi ngang iba. May isang maliit na kapihan sa kabilang kanto. Tahimik at masarap ang kanilang kape. Kung hindi ka naman mamadali? Iyon na. Ang paanyaya. Ang patawid sa isang hindi nakikitang linya. Ang isip ni Elara ay sumisigaw ngang hindi, ngunit ang kanyang puso, ang kanyang pagod na puso, ay bumubulong ngang. At sa pagkakataong iyon, pinili niyang pakinggan ang kanyang puso. Ang kapihan ay tulad ng sinabi ni Liam, maliit, tahimik, at puno ng karakter. Ang amoy ng bagong giniling na kape at tinapay ay yumakap sa kanila pagpasok. Umupo sila sa isang mesa sa sulok, malayo sa tingin ng iba. Sa unang ilang minuto, ang kanilang pausap ay medyo formal, umikot pa rin sa sining. Ngunit unti-unti, ginabayan ni Liam ang usapan patungo sa mas personal na mga bagay. Tinanong niya si Elara tungkol sa mga librong paborito niyang basahin, hindi bilang isang librarian, kundi bilang isang mambabasa. At mula ron, tinanong niya kung ano ang mapangarap niya nung bata pa siya, bago pa man dumating ang responsibilidad. Sa ilalim ng malumanay na pagtatanong ni Liam, naramdaman ni Elara na unti-unti siyang bumubukas na parang isang aklat na matagal nang nakasara. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging isang manunulat ng tula,
isang bagay na ikinukubli niya kahit sa kanyang sarili. Habang nagsasalita siya, pinakmasdan siya ni Liam ng may matinding atensyon. Sa paningin ng pinto, si Elara ay isang obra maestra ng buhay. Nakita niya ang kagandahan sa mapinong linya sa gilid ng kanyang mata, mga linyang nagsasabi ng kwento ng kagalakan at kalungkutan. Nakita niya ang gila sa kanyang leg, ang paraan ng pagtango niya habang nagsasalita. Naakit siya sa halimuyak ng bulaklak ng sampagwita mula sa buhok nito, isang amoy na dalisay at pambabay. Higit sa lahat, nabihani si Liam sa kontradiksyon sa loob niya, ang babaeng may mahining kilos ngunit may mamatang sumisiga ng paglaya. Biglang tumawa si Elara dahil sa isang maliit na biro ni Liam. Ang tawa niya ay hindi pilit, hindi mahinhin. Ito ay malaya, malakas, at punong buhay, na parabang isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Napahinto siya, na parabang nagulat sa sarili niyang tuno. Mayroon kang magandang tawa, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay seryoso. Isang tawa na parang bihira mong gamitin. Ang simpleng, papuring iyon ay tumama kay Elara ng higit pa sa anumang mamahaling regalo. Pakiramdam niya ay nakita ni Liam ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang nakalimutan kahit niya mismo. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang napisngi. Uminom siya ang kanyang kape para itago ang kanyang pagkailang. Nang ibalik niya ang tasa sa platito, naktama ang kanilang kamay sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang pagdamping ng kanilang mabalat ay panandalian lamang, ngunit para kay Elara, na ang katawan ay matagal nang hindi nakakaramdam ng isang haplos na puno ng kahulugan, ito ay parang isang kidlat. Binawin niya agad ang kanyang kamay, ngunit ang init at pakiramdam ng balat ni Liam ay naiwan doon, nagiwan ng marka. Napatuloy sila sa pausap, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nabago. Naging mas mabigat ito, puno nga hindi sinasabing salita at mga ninanakaw na sulyak. Ang kanilang nga tuhod ay paminsan-minsang nakakadikit sa ilalim ng mesa, at sa bawat pagkakataon, pareho silang hindi gumagalaw, na parabang ninanamnam ang ipinagbabawal na koneksyon. Sa pagtatapos ang kanilang kape, ang pagkukunwaring pagkakataon lamang ang lahat ay tuluyan ng naglaho. Alam na nila pareho na may isang bagay na nabubo sa pagitan nila, isang bagay na mapanganib ngunit hindi nila mapigilan. Gusto kitang makitang muli, Elara, sabi ni Liam habang naglalakad sila palabas ng kapihan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak, hindi na dahil sa sining, kundi dahil sa iyo. Ito na ang direktang paamin, ang paglalatak ng gabaraha sa mesa. Walang patatago, walang palusot. Ang desisyon ay nasa kamay na ni Elara. Ang lahat sa kanya ay sumisigaw na tumakbo, na bumalik sa kanyang ligtas ngunit walang buhay na mundo. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Liam, nakita niya ang isang kalungan, isang paunawa na hindi niya kailanman natakpuan sa kanyang asawa. Gusto ko rin, sagot niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit sapat na para marinig ni Liam. Nagiwalay sila nga landas ng hapong iyon na may isang pangakong hindi binisiwan. Habang naglalakad si Elara pawi, ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsimulang gumapang sa kanya, ngunit ito ay natatabunan ng isang mas malakas na emosyon, ang kagalakan. Pakiramdam niya ay teenager siyang muli, may isang lihim na nagpapatibok ng kanyang puso ng mabilis. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Marco sa sala, kausap sa telepono ang isang kliyente, ang kanyang mukha ay seryoso. Dumaan lamang siya sa harap nito, at hindi man lang siya nito tiningnan. Pumasok si Elara sa kanilang silid at humarap sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng iba sa babaeng umalis ng bahay kaninang umaga. Ang kanyang mata ay may kislap, ang kanyang pisngi ay may bahagyang pamumula. Ang binhi ang pagtukso na itinanim sa galeri ay diniligan sa kapihan, at ngayon, nagsisimula na itong sumibol, ang nga ugat nito ay kumakapit ng mahigpit sa kanyang kaluluwa, nangangakong isang hardin ng ipinagbabawal na bulaklak. Ang nga text message ang naging tulay at bangin sa pagitan nila. Sa mga araw na sumunod sa kanilang pausap sa kapihan, ang telepono ni Elara ay naging isang sagradong bagay, isang lalagyan ng kaba at kagalakan. Ang bawat tunog nito ay napapatigil sa kanyang pahinga, napapatibok sa kanyang puso na parabang sasabo. Ang mamensahe ni Liam ay simple sa unang tingin, "Kumusta ang araw mo? O may nabasa ka bang magandang libro ngayon?" Ngunit para kay Elara, ang bawat salita ay may nakatagong kahulugan. Ang bawat tanong ay isang haplos mula sa malayo. Ang simpleng kumusta ka ni Liam ay mas ramdam niya kaysa sa gabi-gabing I love you ni Marco na naging mekanikal na lamang.
Sa bawat pag-usap nila sa teks, lalo siyang nahuhulog sa isang bitak na siya mismo ang gumawa, isang bitak na parehong nakakatakot at kakit-akit. Nakasundo silang makita muli. Sa pagkakataong ito, wala nang pakukunwari na ito ay dahil sa signing o sa kape. Isang direktang imbitasyon, isang direktang paamin na mayroon silang gustong tuklasin sa isa-isa. Pinili nila ang isang lugar na malayo sa kanilang nakasanayang mundo, ang baywa, sa oras ng dapit hapon. Isang lugar na bukas, ngunit nabibigay ang pakiramdam ang paisa dahil sa lawa ang dagat sa harapan. Habang naghahanda si Elara para sa kanilang pakikita, naramdaman niya ang isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Para siyang isang dalagita na pupunta sa kanyang unang date, ngunit ang kagalakang iyon ay may kasamang mabigat na anino ng pagkakasala. Habang pinipili niya ang kanyang damit, ang bawat piraso ay tila sumisigaw ang kanyang katayuan, asawa, ina. Pinili niya ang pinakasimple, isang blusang puti at pantalon, sa pag-aakalang ang simpleng kasuotan ay makapatadago sa komplikadong nararamdaman ng kanyang puso. Nang dumating siya sa baywa, naroon na si Liam, nakasandal sa railings, nakatingin sa papalubo na araw. Ang tanawin ay halos katulad ng nasa kanyang obra, isang marahas na paghahalo ng pula, kahel, at lila. Para bang ang langit mismo ay nagiging saksi sa kanilang ipinagbabawal na pagtatakbo. Naglakad si Elara papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Nang lumingon si Liam at ngumiti sa kanya, ang lahat ng kanyang paalinlangan ay tila natunaw sa hangin. Sa mga mata nito, siya ay si Elara lamang. Hindi asawa, hindi ina. Siya lang. Naglakad sila ng makatabi, ang kanilang magabalikat ay paminsan-minsang nakakadikit. Ang hangin mula sa dagat ay malamig, ngunit si Elara ay nakakaramdam ng init na nakmumula sa lalaking katabi niya. Ang kanilang pausap ay pautal-utal, hindi tulad ng dati. Ang salita ay tila hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon, namga tanong na hindi masabi, namga sagot na pareho nilang alam. Huminto sila sa isang bahagi na walang gaanong tao, parehong nakatingin sa dagat kung saan ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Elara. Binikas ni Liam ang kanyang pangalan, at sa paraan ng pagbikas nito, narinig ni Elara ang lahat. Ang pahanga, ang pagnanasa, ang pag-alinlangan. Humarap siya rito. Ang ginintuang sinaang dapit hapon ay naglalaro sa mukha nito, nagbibigay din sa bawat linya, sa bawat anino. Ang mga mata nito ay nakatitik sa kanya, malalim at nangungusap. Ang buong mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Wala na ang mga nakdaraang sasakyan, wala na ang mga taong naglalakad. Sila na lamang dalawa, nakatayo sa bingit ng isang desisyon. Dahan-dahan, itinaas ni Liam ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang palat ay magaspang, ngunit ang haplos nito ay ang pinakamalambot na bagay na naramdaman ni Elara. Napapikit siya, isang hindi sinasadyang pasuko. Ang simpleng haplos na iyon ay isang paalam sa kanyang lumang sarili at isang patanggap sa bagong babaeng nabubuo sa loob niya. Nang imulat niya ang kanyang mata, ang mukha ni Liam ay ilang pulgada na lamang ang layo. Naamoy niya ang kanyang hininga, may bahid ng kape at mint, hinaluan ng kakaibang amoy ng pintura na tila nakakapit na sa balat nito. At pagkatapos ay hinalikan siya nito. Ang unang pagdampingan nilang labi ay magaan, naalangan, isang tanong, sigurado ka ba, tila bulong nito. Ang sagot ni Elara ay isang bahagyang pagbuka ng kanyang labi, isang tahimik na o. At doon, lumalim ang halik, hindi ito tulad ng mahalik ni Marco na mabilis at nakasanayan na lamang. Ang halik ni Liam ay mabagal, masidi, at puno ng damdamin. Sinaliksik nito ang kanyang bibig na parabang isa itong biyaherong natakpuan ang isang lupain na matagal na niyang hinahanap. Ang kamay nito ay gumapang mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang baywang, at hinila siya papalapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. Naramdaman ni Elara ang tibay ng katawan nito, ang init na bumabalot sa kanya. Isinuklay niya ang kanyang daliri sa magulong buhok nito, kumakapit na parabang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na malunok. Ang lasa niya, ang amoy niya, ang pakiramdam niya, lahat ay bumaha sa kanyang sistema, ginigising ang bawat natutulo na bahagi ang kanyang pagkababae. Sa sandaling iyon, wala ng asawa, walang anak, walang obligasyon. Tanging ang matamis at masarap na kasalanan na lasang kalayaan. Si Elara ang unang bumitaw, humihinga na parabang tinakbo niya ang 1 milya. Hindi niya kayang salubungin ang mata ni Liam.
Ang bigat ng kanyang ginawa ay biglang bumaksak sa kanya. Ang kaligayahan ay mabilis na napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bago pa man makasagot si Liam, tumalikod na siya at naglakad palayo ng mabilis, halos patakbo, iniwan itong nakatayo sa ilalim ng nagagaw na dilim at liwanag. Ang pag-uwi niya ay isang malabong panaginip. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang isang bahagi niya ay paulit-ulit na pinapanood ang halik, ninanamnam ang bawat segundo nito. Ang kabilang bahagi naman ay walang tigil na sinasampal ang kanyang sarili, tinatawa siyang makasalanan, taksil. Ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa ko? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng karaniwang eksena. Si Marco ay nanonood ng balita, ang nga bata ay naglalaro. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Nang gabing iyon, nang subukan siyang yakapin ni Marco sa kanilang kama, napapisi siya. Ang haplos ng kanyang asawa ay naging balat ng isang estranghero, isang paalala ng kanyang kataksilan. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ni Elara ang text ni Liam. Sinubukan niyang ibuhos ang kanyang sarili sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, umaasang matatabunan nito ang alaala ng halik. Ngunit ang alaala ay matigas ang ulo. Ito ay nananatili, bumabalik sa masandaling hindi niya inaasahan. At kasabay ang alaala, may nagbago sa kanya. Isang araw, habang nakatingin sa salamin, sa halip na makita ang isang pagod na asawa at ina, nakita niya ang isang babay. Isang babaeng hinahalikan sa ilalim ng dapit hapon. Isang babaeng ninanais. Isang lihim na paghihimaksik ang nagsimulang umusbong sa kanya. Bumili siya ang isang bestidang pula, isang kulay na hindi niya kailanman isusot. Nagsimula siyang maglagay ang lipstick na may matingkat na kulay. Napansin ni Marco ang pagbabago. Gumaganda kaya ngayon, sabi nito isang umaga, ngunit ang kanyang nga mata ay nasa diaryo. Hindi niya alam na ang pagbabagong iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay isang pag-alala sa isang ninakaw na sandali, isang parangal sa isang kasalanang hindi niya kayang pagsisihan ng lubusan. Ang kanyang pulang labi ay naging simbolong kanyang pagkakasala, at kasabay nito, ang simbolong kanyang bagong tuklas na, mapanganib na buhay. Ang katahimikan ang naging kanyang sandata laban kay Liam, at ang kanyang parusa sa sarili. Sa loob ng 2 linggo, itinayo ni Elara ang isang pada sa pagitan nila, isang pada na gawa sa mga hindi sinasagot na teks, mga tinatanggihang tawag, at mga dasal na sana ay maintindihan ni Liam na dapat na itong tumigil. Binura niya ang numero nito sa kanyang telepono, isang simbolikong pagtatangka na burahin din ito sa kanyang isip. Ngunit ang mga numero ay nakatatak na sa kanyang memorya, tulad ng pakiramdam ng ngalabi nito sa kanyang labi. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa kanyang pamilya ng buo. Naging mas masigasig siya bilang asawa, mas mapakmahal bilang ina. Isang gabi, sinubukan niyang simulan ang pagtatalik nila ni Marco. Sa desperadong paasang ang pamilya na yakap ng kanyang asawa ay makatulong na itaboy ang multo ni Liam. Ngunit habang hinahakan siya ni Marco, napapikit siya, at ang mukhang nakita niya sa kanyang isipan ay ang mukhang ng pinto. Bigla siyang nalamig at umayaw, na naiwan ng pakalito sa mukha ng kanyang asawa at isang mas malalim na butas sa kanyang puso. Ang pagtatangka niyang ayusin ang mga bagay ay lalo lamang napakita kung gaano na ito kasira. Ang kanyang aklatan, ang dati niyang kanlungan ng kaayusan at katahimikan, ay naging isang kulungan ng kanyang nag-alborotong isipan. Ang bawat libro ng pag-ibig ay tila nangungutya sa kanya. Ang bawat tahimik na sulok ay napapaalala sa kanya ang katahimikan nila ni Liam bago ang halik. At isang hapon, sa gitna ng katahimikang iyon, ang kanyang pinakatinataguan at pinakatakutang pangarap ay nakatoto. Pumasok si Liam sa aklatan. Nakita niya ito mula sa kanyang mesa. Nakatayo ito sa pagitan ng mga istante ng piksyon, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit ang presensya nito ay tila pumuno sa buong silid. Hindi ito lumapit sa kanya. Tumayo lamang ito roon at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, hindi nanunumbat. Puno ito ng kalungkutan at isang matinding pangungulila na tumagos sa pada na itinayo ni Elara. Ang lahat ng hangin ay tila naubos mula sa kanyang magabaga. Ang mahihinang tuno ng aklatan, ang pahlipat ng ngapahina, ang mahinang paubo ng isang matandang mambabasa, lahat ay naglaho.
Tanging ang paktibo lamang ng kanyang puso ang kanyang naririnig, isang malakas at nakakabinging tambol. Alam niyang tapos na ang laro. Hindi mo matatakasan ang isang bagay na ikaw mismo ang humahanap. Tumayo si Elara, ang kanyang matuhod ay nanginginig. Naglakad siya papalapit dito, na parabang isang metal na hinihila ng isang malakas na magnet. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Alam mo kung bakit, sagot ni Liam, ang kanyang boses ay kasing hinangang sa kanya. Hindi mo ako maaring iwasan, Elara, dahil ang iniiwasan mo ay ang sarili mo. Sumama ka sa akin. Mag-usap tayo. Hindi iyon isang pakiusap, kundi isang utos na binalot sa lambing. Walang pagpipilian si Elara, o marahil, wala na siyang pagnanais na pumili pa. Napalam siya sa kanyang kasamahan, gumawa ng isang palusot tungkol sa isang biglaang sakit ng ulo, at sumunod kay Liam palabas, patungo sa kotse nito. Ang biyahe patungo sa kanyang studio ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng makina at ang kanilang nga pinipigilang pahinga. Bawat pahinto sa traffic light ay isang pagkataon para buksan niya ang pinto at tumakbo, ngunit nanatili siyang nakaupo, isang bihak na kusa namang napasakop. Ang studio ni Liam ay eksakto paring tulad ng dati, magulo, makulay, at puno ng buhay. Ang amoy ng pintura at alikabo ay sumalubong sa kanya na parang isang matagal ng kaibigan. Ito ang mundo ni Liam, isang mundong walang pakukunwari, isang mundong malaya. Ito ang mundo kung saan niya gustong manatili, kahit sa sandaling panahon lamang. Bakit? Tanong ni Liam nang may sara nito ang pinto, ang tanong ay nakabitin sa hangin. Umiling si Elara, hindi makatingin dito ng diretso. Dahil mali ito, sabi niya, ngunit ang kanyang masalita ay walang bigat, walang paninindigan. May asawa ako, Liam, may pamilya ako. Alam ko, sabi nito, lumalapit sa kanya. Pero nang hinalikan kita, at nang hinalikan mo ako pabalik, wala akong naramdamang asawa o pamilya. Ang naramdaman ko ay ikaw. Si Elara. Hinawakan nito ang kanyang baba at marahang itinaas para maktama ang kanilang gamata. Narito ka ba talaga dahil mali ito, o dahil natatakot ka dahil sa unang pagkakataon, may isang bagay na naramdaman mong tama? Walang naisagot si Elara. Ang katotohanan sa masalita ni Liam ay isang sampal na gumising sa kanya. At sa katahimikang iyon, hinalikan siya muli ni Liam. Ang halik na ito ay iba. Hindi na ito na alangan. Puno ito ng katiyakan, ng pagnanasang naipon sa loob ng 2 linggong paghihintay. Sinagot ni Elara ang halik ng may parehong CD, ang lahat ng kanyang pagpipigil ay gumuho na parang isang dam na gawa sa buhangin. Dinala siya ng mahalik nito patungo sa isang sulok kung saan may isang kutson na nakalata sa sahig. At doon, sa gitna ng kanyang sining, nagsimula siyang lumihangang isang bagong obra, gamit ang katawan ni Elara bilang kanyang canvas. Dahan-dahan, maingat, sinimulan niyang tanggalin ang mga butones ng kanyang blusa. Bawat butones na natatanggal ay parang isang kawing ang kanyang mga responsibilidad na napuputo. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balat, biglang bumalik ang kanyang katinuan. Huwag! Marco! Halos walang tuno na lumabas sa kanyang bibig, isang huling, despradong pagtawa sa pangalan ng kanyang asawa, sa kanyang konsensya. Huminto si Liam, ngunit hindi nito binitawan ang kanyang kamay. Tinitigan niya si Elara, at sa kanyang nga mata, nakita niya ang pag-unawa, hindi pagkadismaya. Shh! Bulong nito. Wala si Marco rito. Walang ibang tao rito. Tayo lang dalawa, Elara. Ikaw at ako. At pagkatapos ay ibinaba nito ang kanyang ngalabi sa kanyang lik, sa kanyang balikat, hinahakan ang bawat pulgada ng kanyang balat na parabang sinasaulo ito. Ang kanyang mahali ay hindi mapusok, kundi mapakmahal. Ang kanyang mahaplos ay hindi nagmamadali, kundi sumasamba. Nang tuluyan nang matanggal ang kanyang blusa, lumitaw ang isang itim na lase na bra, ang ebidensya ng kanyang lihim na paghihimaksi na binili niya ilang araw lamang ang nakalipas. Tiningnan ito ni Liam na parabang isang kayamanan. Napakaganda mo, bulong nito. Dahan-dahan niyang tinanggal ang natitira pa niyang nga damit, at si Elara, sa ilalim ng kanyang mapanuring tingin, ay naramdamang hubad hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Naramdaman niya ang hiya. Ang kanyang katawan ay hindi na katawan ng isang dalaga, may mamarka na ito ang panahon ng pagiging ina.
Ngunit sa mata ni Liam, wala siyang nakitang pakadismaya. Nakita niya ay pahanga. Hinaplos nito ang kanyang tiyan, ang nga guhit na iniwan ng kanyang pagbubuntis. Ang nga ito, sabi nito, ay mapang ang iyong buhay, at ito ang pinakamagandang mapang nakita ko. Ang masalitang iyon ang tuluyang napabaksa sa lahat ng kanyang depensa. Walang sinuman ang nasabi sa kanya niyon. Walang sinuman ang tumingin sa kanyang nga kapintasan bilang isang bagay na maganda. Sa sandaling iyon, ipinakalop ni Elara ang lahat. Ang kanyang pagtutol ay naging ungo ng pagnanasa. Ang kanyang paaalinlangan ay naging isang desperadong pahahangat. Ang mahinang huwa ay naging isang malakas na sigapa. Ang kanilang makatawan ay naasanip sa isang sayaw na matagal na nilang pinipigilan, isang sayaw ng ninakaw na kaligayahan, na masarap na kasalanan. Ang bawat pagalah, bawat paktama ng kanilang ngabalat, ay isang paamin sa kanilang nararamdaman. Dito, sa magulong studio na ito, sa ibabaw ng isang simpleng kuson, natakpuan ni Elara ang isang uri ng paraiso, isang impyerno, at isang lugar na sa wakas ay matatawa niyang kanya, kahit sa ilang sandali lamang. Ang maunang araw pagkatapos ang kanyang pagsuko ay isang paglalakbay sa isang bagong mundo para kay Elara. Ang lahat sa paligid niya ay tila nagbago ang kulay ng anyo. Ang dating kulay abong realidad ay biglang nakaroon ng matitingkat na kulay, ngunit ang bawat kulay na iyon ay may kasamang anino ng panganib. Sa trabaho, nahihirapan siyang mag-concentrate. Ang kanyang isip ay laging lumilipat pabalik sa magulong studio ni Liam. Sa pakiramdam ng magaspang nitong palat sa kanyang balat, sa bahay, ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat ng pagkakasala. Nahihirapan siyang salubungin ang mga mata ni Marco. Ang bawat halik nito sa umaga bago pumasok sa trabaho, ay parang isang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang pisngi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagkakasala, may isang damdaming mas malakas na umuusbong, isang damdamin na hindi niya may kaila. Ang pakiramdam na siya ay ganap na buhay. Ang alaala ng kanilang pagtatali ay parang isang lihim na apoy sa kanyang dibdib, na bibigay init sa kanya sa malamig na gabi ng kanyang matrimonyo. Hindi na niya nilabanan ng mag-text muli si Liam. Ang kanyang mga daliri ay kusa ng sumasagot. Ang kanilang mga pausap ay naging mas mapangahas, puno nga pahiwatig at mga pangako. Ang tanong ay hindi na kung makikita silang muli kundi kailan at saan. Gusto kita makasama muli, text ni Liam isang gabi habang si Elara ay nakahiga sa tabi ng natutulog niyang asawa. Sa isang lugar na para lang sa atin, walang mga canvas, walang mga libro, tayo lang. Ang mungkahi ay napadala ng parehong takot at kilig sa kanyang sistema. Ang ibig sabihin nito ay hindi na ito isang aksidenteng pagsuko sa tukso. Ito ay isang planadong pagkakasala, isang sinadyang pagtataksil. At habang tinitignan niya ang payapang mukha ni Marco, isang malamig na boses sa kanyang isipan ang nagsasabing mali ito. Ngunit may isa pang boses, isang mas mainit at mas mapangakit na boses, ang bumubulong kung gaano ito kasarap. At sa huli, ang mainit na boses ang kanyang pinakinggan. Gumawa siya ng isang kwento, isang kasinungalingan na mas madali nang namutawi sa kanyang magalabi kaysa sa inaasahan niya. Isang biglang suminad daw sa trabaho, sa labas ng siyudad. Hinalikan niya si Marco sa pisngi bago umalis, at ang pagkukunwari ay halos perpekto. Ngunit sa lublob niya, ang kanyang puso ay kumakaripas, isang halong ng pananabik at takot sa susunging panganib. Ang napili nilang takpuan ay isang maliit at hindi gaanong kilalang hotel sa gilid ng siyudad. Isang lugar na walang pangalan, walang kasaysayan para sa kanila. Isang lugar kung saan maari silang maging dalawang estranghero na naktakpo para lamang sa isa't isa. Nauna si Liam. Nang kumatok si Elara sa pinto ang kuwarto bilang 207, pakiramdam niya ay kumakatok siya sa pinto ang ibang buhay. Pagbukas ng pinto, hinilas siya agad ni Liam papasok at isinara ito, na parabang ikinukulong sila sa kanilang sariling mundo. Ang kuwarto ay simple at walang personalidad. Puting kumot, mapada na kulay krema, at isang bintana na nakatanaw sa maingay na kalye. Ngunit sa sandaling maglapat ang kanilang malabi, ang simpleng kuwarto ay naging isang palasyo ng pagnanasa. Ang halik na ito ay iba sa lahat. Wala ng paalinlangan, wala ng paatubili. Ito ay gutom, mapuso, at desperado. Isang paamin sa kung gaano nila namis ang isa't isa. Ang kanilang mga kamay ay sabik na naglalakbay, tinatanggal ang mga damit na nagsisilbing hadlang sa kanilang pagitan. Hindi na ito isang mabagal at maingat na pahuhubad.
Ito ay isang marahas na pag-alis ng lahat ng pakukunwari hanggang sa sila'y kapuhubat at lantat sa ilalim ng malabong ilaw ng kuwarto. Sa pagkakataong ito, si Elara ay hindi na isang biktimang sumusuko lamang. Siya ay isang aktibong kalaho. Ang kahihiyan ay napalitan ng katapangan. Habang hinahalikan ni Liam ang kanyang ang kanyang mga kamay naman ay abala sa paglalakbay sa likod nito, sa matitigas na kalamnan, sa bawat kubang ng katawan ng lalaking nabigay sa kanyang bagong buhay. Hinawakan niya ang mukha nito at siya naman ang nakpasimuno ng halik. Isang halik na puno ng kapangyarihan at pag-angkin. Elara, Diyos ko, ang sarap mo, ungol ni Liam sa pagitan ng mga halik. Ang kanyang boses ay magaspang sa pagnanasa. Ang masalitang iyon ay musika sa pandinig ni Elara, isang papapatunay na ang kanyang katawan, ang katawan ng isang 40 anyos na babae, ay kaya pa ring magbigay ng ganitong uri ng kaligayahan, kaya pa ring maging dahilan ng pagnanasa ng isang lalaki. Ang kanilang pagtatali ay isang bagyo ng emosyon at sensasyon. Ang tunog ng kanilang mga balat na natatama, ang kanilang malalakas na pahingal, at ang kanilang mga ungol ay umalingaw-ngaw sa loob ng 4 na sulok ng silid, tinatabunan ang ingay ng siyudad sa labas. Ito ay isang sayaw na mas primal, mas makalaman. Isinuko nila ang kanilang masarili sa ritmo ng kanilang makatawan, sa tawa ng kanilang mapagnanasa. Liam. Diyan. Halos hindi makapaksalitang bulong ni Elara, ang kanyang makuko ay bahagyang bumaon sa likod nito. Mas malakas. Huwag kang titigil. Ang kanyang masalita ay nagsilbing gatong sa apoy na naglalagablap sa pagitan nila. Ang bawat paggalaw ay naging mas malalim, mas madiin. Naramdaman ni Elara ang bawat himay-may ng kanyang katawan na nagigising, sumisiga sa kaligayahan. Ang lasang alat ng kanilang magapawis, ang amoy ng kanilang pinaksamang katawan, lahat ay naging isang nakalalasing na alat na lalo pang napaiting sa kanilang pakauhaw. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat. Nakalimutan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang buhay sa labas ng kuwartong iyon. Siya ay isang babae lamang na nasa bisig ng lalaking kanyang ninanais, at iyon lamang ang mahalaga. Nang marating nila ang tugatok, sabay silang bumaksa sa malambot na kama, kapwa humihingal, kapwa pagod, ngunit kapwa buso. Ang katahimikan na sumunod ay hindi awkward, ito ay puno ng kapayapaan. Nakahiga silang makayakap, ang kanilang mabinti ay makapulupot. Ang kanilang mapuso ay sabay na nahahabol ng hininga. Dito, sa katahimikan pagkatapos ng bayo, nahanap nila ang isang uri ng intimasya na mas malalim pa sa pisikal. Hinaplos ni Liam ang kanyang buho, habang si Elara naman ay gumuhit na hindi nakikitang linya sa kanyang dibdib. Nakuwentuhan sila tungkol sa maliliit na bagay, mapangarap nung bata pa, mapaboritong kanta, mabagay na hindi nila kailanman napausapan sa kani-kanilang mamundo. Dito, sa loob ng kwarto 207, sila ay naging higit pa sa makasintahan. Sila ay naging makaibigan, makakampi sa isang magandang kasalanan. Ngunit ang oras ay isang kalaban na hindi nila kayang talunin. Isang sulyap sa orasan sa tabi nga mo ang gumising kay Elara sa realidad. Kailangan na niyang bumalik. Kailangan na niyang isuot muli ang maskara ng isang tapat na asawa. Ang pagbibihis ay isang malungkot na proseso. Bawat piraso ng damit na kanyang isinusuot ay parang isang rehas na bakal na muling ikinukulong sa kanya. Ang kanilang huling halik ay matamis ngunit may bahid ng payat ng pamamaalam. Nang lumabas siya ang hotel at humalo sa agos ang mataw sa kalye, muli niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sikreto. Ngunit ngayon, ang bigat ay hindi na nakakabaliw. Ito ay isang bigat na handa niyang pasanin. Ang kasalanan ay naulit na, at sa paulit nito, ito ay naging isang ritual, isang pangangailangan. Ito ang kanyang lihim na hardin sa gitna ang isang disyerto, at handa siyang gawin ang lahat para mapanatili itong buhay. Ang kanilang relasyon ay nakaroon ng sarili nitong ritmo, isang lihim na sayaw na isinasayaw nila sa mapatay na oras ng hapon at sa mga anino ng gabi. Ang kasinungalingan ni Elara ay naging bahagi na ang kanyang pang-araw-araw na bokabularyo, mapariralang paulit-ulit niyang binibigkas hanggang sa halos maging totoo na ang mga ito. May book club meeting kami, kailangan kong mag-overtime sa library, makikipakita ako sa dati kong kaibigan. Ang bawat kasinungalingan ay isang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa kanyang lihim na paraiso, at sa bawat pagbukas niya nito, mas lalo siyang nasasanay sa bigat ng pagkakasala.
na para bang isa itong alahas na bagamat mabigat ay natutunan na niyang isuot ng may gilas. Ang pananabik na makasama si Liam ay higit pa sa takot na mahuli. Ang pangangailangan para sa kanya ay naging mas malakas pa sa kanyang konsensya. Ang studio ni Liam ang naging kanilang mundo. Hindi na nila kailangan ang mawalang kaluluwang silid ng hotel. Sa loob 4 na sulok na iyon na amoy pintura at pag-ibig, sila ay malaya. Dito, si Elara ay hindi asawa ni Marco o ina ang kanyang nga anak. Dito, si Liam ay hindi isang pintor. Sila ay sila lamang, dalawang kaluluwang natakpo sa gitna ng kaguluhan ng kani-kanilang buhay. Nakaroon sila nga mamunting ritual na lalong napatibay sa kanilang pagsasama. Si Elara ay madalas magdala ng pagkain, mga simpleng lutong bahay na kinakain nila habang nakaupo sa sahe, natatawanan na parang mga bata. Si Liam naman ay laging may nakahandang kape para sa kanya, timpladong-timplado sa paraang gusto niya. Ang kanilang nga pakikita ay hindi laging nauwi sa kama. Minsan, sa loob ng maraming oras, sila ay mausap lamang. Nakahiga sa kutson, mahkayakap, ibinabahagi ang mga lihim ng kanilang mga puso, mga takot, mga pangarap. Ang mabagay na hindi masabi ni Elara kay Marco ay malaya niyang naibubuhos kay Liam. At si Liam, na laging nag-isa, ay natakpuan kay Elara ang isang kanlungan, isang taong nakakaintindi sa kalungkutang itinatago ng kanyang sining. Sa ibang nga pagkakataon, wala silang imikan. Nakahiga lamang sila, pinapakinggan ang pahinga ang isa-isa at ang tuno ang ulan na pumapata sa kanilang bubungan. Sa masandaling iyon, ang katahimikan ay hindi isang kawalan, kundi isang lengguwahe ng kanilang mga kaluluwa. Isang hapon, habang si Elara ay nakaupo sa may bintana, binabasa ang isang libro habang ang sinangang araw ay tumatama sa kanyang mukha, kinuha ni Liam ang kanyang sketchbook at isang piraso ng uling. Huwag kang gagalaw, bulong nito, at nagsimula siyang iguhit ito. Naramdaman ni Elara ang kanyang mapisngi na nainit. Sa una ay nailang siya, ngunit habang tinitingnan niya ang intensidad sa mamata ni Liam habang ito'y gumuguhit, ang kanyang pakailang ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Ang tingin nito ay hindi tingin ng isang mangingibit lamang. Ito ay tingin ng isang artista na sinusuri ang kanyang obra, pinaaralan ang bawat linya, bawat kurba, bawat anino. Sa ilalim ng kanyang tingin, naramdaman ni Elara na siya ay nakikita sa paraang hindi pa niya naranasan kailanman. Bawat guhit ng uling sa papel ay tila isang haplos sa kanyang kaluluwa. Nang matapos ito, ipinakita sa kanya ni Liam ang drawing. Hindi ito isang perpektong larawan, ngunit nakuha nito ang kanyang esensya. Nakuha nito ang bahagyang kalungkutan sa kanyang mata habang siya ay nagbabasa, ang paraan ng pagbasa ng kanyang buhok sa kanyang balikat, ang halos hindi makitang ngiti sa kanyang labi. Sa piraso ng papel na iyon, nakita ni Elara ang babaeng matagal na niyang kinalimutan, ang babaeng nakikita ni Liam. At yumibig siya sa bersyon na iyon ng kanyang sarili. Simulan noon, naging musa siya nito, ang mapad ng studio ay unti-unting napuno ng kanyang imahe. Nakatawa, natutulog, nag-isip. Ginawa siyang immortal ni Liam sa kanyang sining. Bilang kapalit, ibinahagi rin ni Elara ang kanyang sariling signing. Isang araw, dinala niya ang isang luma at maalikabok na kwaderno, ang lalagyan ng kanyang matulanong dalaga pa siya. Nahihiya siya, ngunit hinikayat siya ni Liam na basahin ang nga ito. Sauna, nangingini ang kanyang boses. Ngunit habang binabasa niya ang nga salitang isinulat niya mula sa kanyang kabataan, unti-unti itong lumakas, napuno ng damdamin. Nakikinig si Liam ng may buong atensyon, na parabang ang bawat salita ay isang banal na kasulatan. Nang matapos siya, may manggaluha sa kanyang mga mata. Ito ka pala talaga, sabi ni Liam, hinahaplos ang kanyang buhok. Isang makata na nakatago sa likod ng mga estante ng libro. Ang pagbabahagi nga niyang mga tula ay kasing intimado ang pagbabahagi ng kanyang katawan. At sa pagtanggap ni Liam sa kanyang kaluluwa, naramdaman ni Elara na siya ay buo. Natakpuan niya kay Liam ang kakambal ng kanyang kaluluwa, isang bagay na hindi niya kailanman nahanap kay Marco. Ang pag-uwi sa kanyang bahay pagkatapos ang kanilang mga pakikita ang laging pinakamahirap na bahagi. Ang pagtawid mula sa kanilang paraiso pabalik sa realidad ay isang masakit na pagising. Ang mainit at makulay na mundo ni Liam ay agad na napapalitan ng malamig at tahimik na karangyaan ng kanyang tahanan. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ang kaibahan ay naging napakalinaw. Si Marco ay nasa kabilang dulo ang mahabang mesa,
Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang laptop. Ang kanilang pausap ay puro tungkol sa mga bayarin, sa schedule ng bata, sa mga problemang kailangang ayusin. Walang tanong na kumusta ka. Walang pausap tungkol sa kanilang mga nararamdaman. Sila ay dalawang business partner na nagpapatakbo ng isang kumpanyang tinatawa na pamilya, hindi dalawang taong nakmamahalan. Ang katahimikan sa kanilang malaking bahay ay nakakabingi, isang malakas na paalala ng lahat ng nawawala sa kanyang buhay may asawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi nga natutulog na si Marco, hindi siya mapakali. Ang amoy ng pintura mula sa studio ni Liam ay tila nakakapit pa rin sa kanyang balat. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang tunog ng boses nito habang pinupuri ang kanyang tula. Siya ay nasa dalawang mundo ng sabay. Siya ay isang tapat na asawa at isang taksil na manginibig. Siya ay isang responsableng ina at isang malayang babay. Nabubuhay siya sa isang magandang kasinungalingan, at natakpuan niya ang kanyang paraiso sa gitna nito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kisame ng kanyang silid, isang malamig na tanong ang gumapang sa kanyang isipan. Hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang paksabayin ang dalawang mundong ito bago sila makbanggaan at wasakin ang lahat ng kanyang itinayo? Ang paraiso ay maganda, ngunit ang pada na nakapalibot dito ay gawa sa babasajing salamin, at nararamdaman niya na nagsisimula na itong makaroon ng malamat. Ang pag-ibig na ipinagbabawal ay may sariling panahon. May panahon ng pananabi, panahon ng katuparan, at panahon ng kapayapaan. Para kay Elara, ang mahuling buwan na kasama si Liam ay ang panahon ng kapayapaan. Nasanay na siya sa daloy ng kanyang dalawang buhay. Ang kanyang makasinungalingan ay naging parang pangalawang balat. At ang palipat mula sa pagiging asawa at ina patungo sa pagiging musa at manginibig ay naging isang signing na kanyang natutunan ng husto. Ang pagkakasala ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging isang pamilya na anino na lamang, isang kasamang natutunan na niyang pakisamahan. Ang kanyang lihim na paraiso sa studio ni Liam ay naging isang matata na pada na naghihiwalay sa kanya mula sa malamig na realidad ng kanyang tahanan. Naging kampante siya, naging panata siya, at iyon ang kanyang naging pagkakamali. Dahil ang pada, gaano man katibay, ay maaring makaroon ng galamat. Nagsimula ang lamat sa isang ordinaryong gabi ang Miyerkules. Kagagaling lamang ni Elara mula sa studio, ang kanyang katawan ay pagod ngunit, ang kanyang kaluluwa ay puno. Ang amoy ni Liam ay nakakapit pa rin sa kanyang buhok, at ang init ng ngalabi nito ay tila nararamdaman pa rin niya. Pagdating niya sa bahay, ang lahat ay nasa sala. Si Marco ay nagbabasa ng diaryo, habang ang kanilang dalawang anak ay abala sa panonood ng telebisyon. Isang perpektong larawan and isang masayang pamilya. Isang perpektong kasinungalingan. Umupo siya sa sofa, nilapa ang kanyang bag at telepono sa masang nasa gitna. Hinalikan niya ang kanyang mga anak, tinanong si Marco tungkol sa kanyang araw, at gumanap sa kanyang papel ng walang kapaguran. Ilang minuto ang lumipas nang ang kanyang telepono ay umilaw at tumuno, hudyat ng isang bagong mensahe. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa silid ay tila naglaho. Ang tunog na iyon, na dati inakdudulo sa kanya ang kilih, ay biglang naging isang sirena ang alarma. Bago pa man niya ito maabot, ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki ang unang nakapulot nito. Mama, may nag-text po, sabi ng bata, iniabot sa kanya ang telepono. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang screen ay umilaw at nakita ni Marco ang preview ng mensahe. Hindi niya ito binasa ng malakas, ngunit nakita ni Elara ang pagbabago sa kanyang muha. Isang bahagyang paniningkit ng nga mata, isang halos hindi mapansing pakunot ng no. Ang mensahe ay mula kay Liam. Naiwan mo ang panyo mo dito, mahal. Amoy na amoy pa rin kita, tatlong simpleng pangungusap, ngunit sapat na para wasakin ang kanyang mundo. Naramdaman ni Elara na nanlami ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibo. Ang oras ay bumagal. Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang anak, ang kanyang makamay ay nangingini. Salamat, anak, sabi niya, pilit na ngumingiti. Itinago niya agad ang telepono, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Sino yun? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay tumagos sa buto ni Elara. Itinaas nito ang kanyang tingin mula sa diaryo at tinitigan siya, isang tingin na matagal na niyang hindi nakita, isang tinging mapanuri at puno ng tanong. Ah, si Brenda lang. Sagot ni Elara, ang pangalan ng kanyang kaibigan ay ang unang pumasok sa kanyang isipan.
Ang kasinungalingan ay lumabas ng hindi pinaisipan, garalgal at halatang halata, nangangamusta lang. Alam mo na, tungkol sa book club, tumango si Marco, isang mabagal na pagtango. Hindi na ito nagsalita pa. Ibinalik nito ang kanyang atensyon sa diaryo, ngunit alam ni Elara na hindi na ito nagbabasa. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang siga o uwi. Ang isang maliit na buto ang pagdududa ay naitanim na sa isipan ng kanyang asawa. At alam ni Elara, sa gabing iyon, na ang butong iyon ay didiligan ng panahon at lalago hanggang sa maging isang malaking punong kapaitan. Ang insidenteng iyon ang gumising kay Elara mula sa kanyang panaginip. Ang kanyang lihim na paraiso ay hindi pala isang kuta. Ito ay isang bahay na gawa sa baraha, na maaring gumuho sa isang ihip lamang ng hangin. Ang kapanatagan ay napalitan and walang tigil na paranoia. Ang bawat pagtuno ng kanyang telepono ay nagpapakaba sa kanya. Bawat tanong ni Marco, gaano man ka-inosente, ay tila isang interogasyon. Saan ka galing? Sino ang kasama mo? Bakit ka ginabi? Ang madating ordinaryong tanong ay naging maakusasyon sa kanyang pandinig. Nagsimula siyang gumawa ng gapaienga na lalo lamang naglanta sa kanyang pagkakasala. Nilagyan niya ng password ang kanyang telepono, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Binubura niya ang lahat ng mensahe ni Liam sa sandaling mabasa niya ito. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, binabangungot na nahuhuli siya ni Marco. Ang relasyon na dating nabibigay sa kanya ng buhay ay nagsisimula ng sipsipin ang lahat ng lakas mula sa kanya. Ang kili ay napalitan ng takot. Naapektuhan din nito ang kanyang makapakikita kay Liam. Sa sumunod nilang pagsasama sa studio, hindi siya mapakali. Bawat tunog mula sa labas ay napapatalon sa kanya. Lagi niyang tinitignan ang kanyang telepono, tinitiyak na naka-silent mode ito. Ang paraiso ay naging isang kulungan na rin. May problema ba, Elara? Tanong ni Liam, nararamdaman ang kanyang pagkabalisa. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ngunit ang haplos na dati nakpapakalma sa kanya ay tila nakdulot lamang ng lalong kaba. Parang ang layo mo. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Paano niya sasabihin na ang kanilang lihim na mundo ay nasa bingit ng pagguho? Paano niya ipagtatapat na ang takot ay nagsisimula ng lamunin ang pagnanasa? Ngumiti lamang siya, isang pilit na ngiti. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Ngunit alam ni Liam na hindi iyon totoo. Nakita niya ang bagong anino sa kanyang mamata, ang anino ng takot, niyakap siya nito ng mahigpit. Magiging maayos ang lahat, bulong nito. Nandito lang ako. Sa yakap na iyon, panandalyang gumaan ang pakiramdam ni Elara. Sa bisik ni Liam, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mamata at makita ang mga hindi patapos na canvas sa paligid nila, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Ang kanilang pag-ibig, tulad ng gaobrang iyon, ay maganda at punong damdamin, ngunit hindi patapos, at hindi tiyak kung makakaroon pa ba ito ng magandang katapusan. Ang ngalamat sa pada ay naruna. Maliit sa simula, ngunit alam niyang lalaki ang nga ito, gagapang na parang ngabaging, hanggang sa tuluyan nitong wasakin ang lahat ng nakatayo. Ang kapayapaan ay tapos na. Ang panahon enerhe pagtutos ay nagsisimula na. Ang hangin sa loob ng bahay ni Elara ay naging mabigat at nakakamatay, tulad ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Ang dating katahimikan na bunga ang pagkasanay ay napalitan ang isang katahimikang puno ang tensyon at hindi sinasabing nga akusasyon. Si Marco ay nagbago. Hindi na ito ang abalang asawa na laging nakalubo sa kanyang trabaho. Naging isa itong mapagmatya na bantay, isang taga-usik na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay laging nakasunod kay Elara, sinusuri ang bawat kilos, ang bawat salita. Ang kanilang magapausap ay naging parang paglalakat sa isang minahan, kung saan ang isang maling hakbang ay maaring madulot ng pagsabo. Ang bahay na datire kanungan ni Elara, kahit paman malamig, ay naging isang magandang kulungan kung saan siya ang bilanggo at ang kanyang asawa ang bantay. Ang paranoia ay naging kanyang anino, kasama niya sa bawat sandali. Sa trabaho, sa kalye, at lalo na sa bahay. Ang bawat paiingat na kanyang ginagawa para protektahan ang kanyang sikreto ay tila lalo lamang naglalanta sa kanya. Ang pagtatago ng kanyang telepono, ang biglaang pagbabago ng usapan kapag si Marco ay papalapit, lahat ay maliliit na piraso ng ebidensya na unti-unting binubuo ng kanyang asawa sa isipan nito.
Ang dating paraiso na inaalay ni Liam ay nasisimula ng makaroon ng lasong dulot ng takot. Ang kanilang mapakikita ay hindi na kasing dalas, at kapag nangyari man, ang isip ni Elara ay laging nasa ibang lugar, nag-aalala, natatakot. Ang dati matamis na pagtakas ay naging isang desperadong pangangailangan na may kasamang matinding panganib. Ang pahaharap ay hindi dumating sa anyo ang isang malakas na sigawan, kundi sa isang tahimik na hapunan. Ang kanilang mga anak ay masayang nakukuwento tungkol sa kanilang araw sa eskwela, ngunit sa pagitan nilang mag-asawa, isang malawak na bangin ang namamagitan. Sa gitna ng pagkain, biglang nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim ng sarkasmo. Mukhang marami kang buklap meeting nitong mga nakaraang buwan. Elara, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya kundi sa kanyang plato. Siguradong napakaganda ng librong binabasa ninyo para paksapan ng ganun kadalas. Ang nga salita ay tumama kay Elara na parang isang malakas na sampal. Ang lason ay nasa nga salitang iyon, binalot sa isang manipis na balat ng normalidad. Tumingin siya sa kanyang mga anak, na walang kamalay-malay na napatuloy sa pagkain. Naramdaman niya ang paakyat ng dugo sa kanyang muha. Marami lang talagang kailangang pausapan, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi na sumagot si Marco. Ang katahimikan na sumunod ay mas masahol pa sa anumang away. Hindi na niya natapos ang kanyang pagkain. Nadahilan siya masama ang kanyang pakiramdam at umakyat sa kanilang silit tulugan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa mapanuring tingin ng kanyang asawa. Pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto, sumandal dito na parabang may humahabol sa kanya. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, humarap siya sa salamin. At ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghera. Pinamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon, pinaaralan ang bawat detalye. Oh, may bagong kislap sa kanyang gamata, isang kislap na dulot na apoy na sinindihan ni Liam. Ngunit ang kislap na iyon ay napapalibutan na ngayon ng maitim na bilo sa ilalim ng kanyang gamata, bunga ng gabing walang tulo at puno ang paalala. Ang kanyang mapisngi ay may kulay, ngunit hindi na ito ang kulay ng kaligayahan, kundi ang laknat ng pakabalisa. Ang labi niya, na natutong muling ngumiti at tumawa ng malaya, ay mayroon na ngayong mga pinongguhit ng stress sa gilid. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang muka sa salamin, malamig. Dayuhan. Sino ka na? Bulong niya sa babaeng nasa salamin. Sino ka na, Elara? Ang tanong ay nagbukas ang isang malaking pinto sa kanyang isipan, at ang lahat ang kanyang pinipigilang takot at pagdududa ay bumuhos palabas. Naalala niya ang babae bago dumating si Liam. Isang babaeng manhit, malungkot, halos hindi nakikita, ngunit ligtas. Ang buhay niya ay isang tuwid na linya, walang kulay ngunit walang panganib. Ang babae sa salamin gayon ay punong kulay, punong buhay, ngunit nabubuhay sa kasinunggalingan at nasa binggit na kapahamakan. Ano ba talaga ang hinahanap niya nang pumasok siya sa gallery na iyon? Isang panandaliang alih? Isang paghihiganti sa isang asawang napabayaan siya? O isang tunay na koneksyon? O, mahal niya si Liam. Mahal niya ang paraan ng patingin nito sa kanya, ang paraan ng pakikinig nito, ang paraan ng pagpapadaman nito sa kanya, na siya ay mahalaga. Ngunit ang pag-ibig bang ito ay tunay? O isa lamang itong adiksyon sa pakiramdam na siya ay ninanais? Isang gamot para sa kanyang nag-iisang kaluluwa? At si Marco, mahal pa ba niya ito? O ang mahal na lamang niya ay ang seguridad na ibinibigay nito, ang pamilyang kanilang binuo? Kinailangan niyang harapin ang masakit na katotohanan na ang kanilang pagsasama ay matagal nang may lamat, matagal pa bago dumating si Liam. Si Liam ay hindi ang sanhi ng sakit, siya ay isang sintomas lamang. Ngunit hindi nito binabawasan ang kanyang pagkakasala. At ang kanyang nga anak. Ang imahe ang kanilang nga inosenteng mukha sa hapagkainan ay bumalik sa kanyang isipan na parang isang kutsilyo. Sila ang nga tunay na biktima sa larong ito. Ang kanyang paghahanap ng sariling kaligayahan ay maaaring maging sanhingang kanilang habambuhay na kalungkutan. Sulit ba? Ang nga ninakaw na sandaling nga ligayahan sa bisik ni Liam, sulit ba sa posibleng pakasira ng kanilang mundo? Ang matanong ay walang sagot. Ang bawat landas sa kanyang harapan ay patungo sa sakit. Ang paiwan kay Marco ay mga hulugan ng pagwasak sa kanyang pamilya. Ang pananatili sa kanya habang ipinagpapatuloy ang relasyon kay Liam ay isang buhay ng walang katapusang takot at kasinungalingan.
Ang paiwan kay Liam ay nangangahulugan ng pabalik sa isang kawalan na ngayon ay tila mas masahol pa sa kamatayan. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang matatakbuhan. Habang nakatitik sa kanyang reflection, ang maluha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang na mata. Hindi ito isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na paggagos ang luhang dala ang kawalan ang pag-asa. Umiyak siya para sa babaeng nawala, para sa babaeng kanyang sinira, at para sa babaeng hindi niya alam kung paano muling bubuin. Nakulong siya sa isang salamin ng kanyang sariling mga-desisyon, at hindi niya alam kung paano ito babasagin. Pinunasan niya ang kanyang maluha. Huminga siya ng malalim. Inayos niya ang kanyang sarili, isinuot muli ang maskara ng isang asawang pagod lamang. Ngunit sa paglabas niya ng banyo, alam niyang may nakbago sa kanya, ang salamin ay hindi na sinungaling. Ipinakita nito sa kanya ang katotohanan, siya ay basag, nawawala, at nag-isa. At ang pagharap na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ang kasagutan, bakos ay ipinakita lamang nito sa kanya, kung gaano kalalim ang bangin na kanyang kinatatayuan. Ang pahaharap sa salamin ay naiwan kay Elara ng isang malinaw at brutal na katotohanan. Ang kanyang dalawang mundo ay hindi na maaring umiral ng magkahiwalay. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay gumuho na. At ang mapiraso nito ay sumusugat hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng taong malapit sa kanya. Ang datiye matamis na pagtakas ay naging isang mabagal na lason, at nararamdaman niya ang epekto nito sa bawat paghinga, sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Sa magagabing hindi siya makatulog, habang pinagmamasdan ang kanyang asawa at iniisip ang kanyang mga anak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na kasing sakit ng pagbunot sa sarili niyang puso. Kailangan na itong matapos. Hindi dahil sa nawala na ang kanyang pagmamahal kay Liam, kundi dahil sa ito ang tanging paraan para iligtas ang natitira pa sa kanila at sa kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang makamay habang tinatype niya ang mensahe, bawat letra ay isang patak ng kanyang luha, kailangan nating makita. Sa studio mo. Sa huling pagkakataon, ang nga salita ay maikli ngunit puno ng bigat ng isang katapusan. Ang sagot ni Liam ay mabilis at simple, isang salita lamang. Hihintayin kita. Ang paglalakbay patungo sa studio ay isang prosesyon ng pihati. Ang bawat kaling kanyang dinaanan, bawat gusaling kanyang nalakpasan, ay tila masaksi sa kanyang pagtataksil at sa parating na pagdurusa. Nang tumayo siya sa harap ng pinto, huminga siya ng malalim, pinipilit na pulutin ang lahat ng basa na piraso ng kanyang katapangan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Liam na naghihintay, hindi nakpipinta, hindi gumagawa ngahit ano. Nakatayo lamang ito sa gitna ng silid, ang kanyang muka ay isang maskara ng pag-alala. Sa isang tingin pa lamang sa mga mata ni Elara, alam na nito, nabasa nito ang hatol bago pa man ito bikasin. Walang salitang namagitan sa kanila. Lumapit ito at niyakap siya, isang yakap na iba sa lahat ng kanilang nga yakap. Hindi ito puno ng pagnanasa o pananabi. Ito ay desperado, mahigpit, na parabang sinusubukan nitong pigilan ang paagos ng oras, na parabang kung hindi siya nito bibitawan ay hindi na darating ang bukas. Naramdaman ni Elara ang panginginig ng mabalikat nito, at doon, sa init ng kanyang dibdib, bumuhos ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang tahimik na pagdadalamhati, nagsimula ang kanilang huling sayaw. Hindi na nila kailangan ng nga salita para sabihin ang kanilang nga nararamdaman. Ang kanilang nga katawan ang naging tagapagsalita ng kanilang nga pusong nawasa. Ang kanilang huling pagtatali ay hindi isang pagsabot ng kaligayahan, kundi isang oda sa kalungkutan. Bawat hali ay may lasang alat ng luha. Bawat haplos ay isang pagpapaalam. Ang dating apoy ng pagnanasa ay naging isang malamlam na bagangang pagmamahal na nalulunot sa pihati. Ito ay mabagal, sinasadya, at punong pagsamba. Kinakabisado nila ang bawat isa sa huling pagkakataon. Ang kurba ng kanyang balakang, ang gaspang ng kanyang balbas, ang amoy ng kanyang balat, ang tunog ng niyang pahinga. Ang ngaungo ng kaligayahan ay napalitan ng hikbing ng sakit. Sa bawat pagala, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang paibig at ang sakit ng kanilang pamamaalam. Sa masandaling iyon, ang kaligayahan at kalungkutan ay naging iisa, hindi mapaghiwalay, isang matamis na kirot na tumatagos hanggang sa kanilang nga kaluluwa. Mahal kita, bulong ni Elara, ang nga salitang sa wakas ay pinakawalan niya sa sandalingang kanilang paghihiwalay. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwan, pakiusap ni Liam,
ang kanyang boses ay basak, ang kanyang muha ay nakasupsop sa kanyang lig. Huwa, Elara, parang awa mo na. Ngunit alam nilang pareho na ang kanilang sayaw ay patapos na. Nang marating nila ang tugatok, ito ay isang pagsabok hindi ngang liwanag, kundi ngang kadiliman. Isang pagpapakawala sa lahat ng kanilang pinagsamahan, isang kamatayan ng kanilang lihim na mundo. Nakahiga sila sa kutson, sa lumalamlam na ilaw ng hapon. Ang kanilang katawan ay makadikit ngunit ang kanilang kaluluwa ay nagsisimula ng makalayo. Ang katahimikan pagkatapos ay mas mabigat kaysa sa libong salita. Si Elara ang unang bumasa dito. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, puno ng isang kalmadong pagtanggap sa kanilang kapalaran. Hindi na natin ito maaring ipapatuloy, Liam, sabi niya, hindi tumitingin dito. Winawasak ko ang lahat, ang pamilya ko, ang sarili ko, at higit sa lahat, winawasak kita. Ikinuwento niya ang tungkol sa tingin ni Marco, sa takot sa kanyang mata tuwing tumutuno ang telepono, sa estrangherang nakikita niya sa salamin. Hindi niya ito sinisisi, inako niya ang lahat. Ang pag-ibig natin ay totoo, pagpapatuloy niya, ngunit itinayo natin ito sa isang mundong hindi para sa atin. Ito ay isang magandang bulaklak, Liam, ngunit tumubo ito sa hardin ng iba. Maari tayong tumakas, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Maari nating iwan ang lahat ng ito. Magsimula tayo muli, sa isang lugar na para lang sa atin. Umiling si Elara, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam nating pareho na hindi iyon totoo. Ang pagtakas ay hindi kalayaan. Ang kaligayahang itatayo natin sa pagkasirangang iba ay hindi magiging tunay. Habang buhay tayong hahabulin ng multo nga ating pagkakamali. Walang naisagot si Liam. Alam niyang tama si Elara. Ang kanilang paibig, gaano man kadalisay sa kanilang munting mundo, ay lason sa mundo sa labas. Tumayo si Elara at nagsimulang magbihis. Bawat kilos ay isang paglalagay ng pada sa pagitan nila. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay isang pintong hindi na muling mabubuksan. Pinanot lamang siya ni Liam, ang kanyang mata ay puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong obra. Nang matapos siyang mabihis, tumayo siya sa harap ng pinto, humarap siya rito sa huling pagkakataon. Walang halik. Walang yakap. Isang tingin lamang. Isang tingin na nagsasabi ng lahat ng pasasalamat, ng lahat ng pagsisisi, ng lahat ng pagmamahal, at ng lahat ng pamamaalam. Paalam, Liam, bulong niya. Paalam, Elara. Tumalikot siya at binuksan ang pinto. Sa bawat hakbang niya palayo sa studio, palayo sa lalaking kanyang minahal, naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang pagkatao. Naglalakad siya pabalik sa kanyang kulungan, ngunit sa pagkakataong ito, siya na mismo ang naksara at natapon ng susi. Ang huling sayaw ay tapos na. Ang musika ay huminto. Ang natira na lamang ay isang nakabibinging katahimikan at ang malamig na pangako ng isang buhay na kailangan niyang harapin ng maisa. Ang paalis sa studio ni Liam ay parang paalis sa sarili niyang katawan. Habang naglalakad si Elara sa mapamilya na kalye, pakiramdam niya ay isa siyang kaluluwang lumulutang, hindi nakakabit sa mundong kanyang ginagalawan. Ang ngailaw ng siyudad na dati na bibigay sa kanyang enerhiya ay tilam ng malamig na bituin sa isang malayong kalawakan. Ang natunog ng busina, ang tawanan ng tao, ang musika mula sa tindahan, lahat ay malayo at walang kahulugan. Para siyang nasa loob ng isang bolang salamin, nakikita ang lahat ng nangyayari sa labas ngunit walang maramdaman. Isang malalim na pamamanhid ang bumalot sa kanya, isang awa ng kanyang katawan para protektahan ang kanyang puso mula sa sakit na napakatindi para maramdaman ng sabay-sabay. Bawat hakbang palayo sa studio ay isang hakbang palapit sa kanyang selda. At sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo, ang pagtigil ng kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay, ang maskara ay kusa nang bumalik sa kanyang mukha. Isang maskarang perpektong hinulmang ang maraming taon ng pagsasanay. Ngumiti siya sa kanyang anak. Tinulungan sila sa kanilang takdang aralin, at nakinig sa mga kwento ni Marco tungkol sa kanyang araw sa opisina. Ginawa niya ang lahat ng tamang bagay. Sinabi niya ang lahat ng tamang salita. Ngunit sa likod ng kanyang mata, isang disyerto ang nakalatak. Siya ay isang perpektong automaton, isang makinang gumagana ayon sa kanyang programasyon. Ang pag-ibig na kanyang ipinapakita sa kanyang pamilya ay totoo, ngunit ito ay isang paibig na namumula na ngayon sa memorya, hindi sa kasalukuyang pakiramdam.
Ang kanyang puso ay naiwan sa isang magulong studio, kasama nga hindi patapos na obra at isang lalaking wasak din ang puso. Ang masumunod na araw ay isang pagsubo sa impyerno. Ang pinakamahirap na kalaban ay ang katahimikan. Ang katahimikan mula sa kanyang telepono. Nasanay siya sa walang tigil na agos ng mensahe mula kay Liam, mga munting pahiwati na may isang taong naisip sa kanya sa bawat oras. Ngayon, ang kanyang telepono ay tahimik. At ang bawat sandaling ng katahimikang iyon ay isang sigaw, isang paalala ng kanyang kawalan. May magkapakataong kukunin niya ang kanyang telepono para i-text ito, para ibahagi ang isang nakakatawang bagay na kanyang nakita, o para lamang sabihing iniisip kita, bago niya maalala na wala na siyang karapatan. Na siya mismo ang pumutol sa linyang naunay sa kanila. Ang biglaang pakawalan nito ay parang isang phantom limb, isang bahagi ng kanyang katawan na pinutol ngunit nararamdaman pa rin niya ang sakit. Si Marco, sa kabilang banda, ay tila nakaramdam ng pagbabago. Nakita niya ang pagsisikap ni Elara na maging mas presentable, na makilaho sa mausapang pampamilya. Marahil, sa isip niya, ang anumang problema na namagitan sa kanila ay tapos na. Isang gabi, habang naayos si Elara ng mga plato sa kusina, nilapitan siya ni Marco mula sa likod at niyakap. "I'm glad you're back," bulong nito sa kanyang tainga. Napapiksi si Elara sa kanyang haplos. Ang yakap na iyon, na marahil ay isang tunay na pagtatangkang maksimula muli, ay naramdaman niyang parang isang kadena. Ang init ng katawan ni Marco ay dayuhan, ang amoy nito ay hindi pamilya. Pilit siyang ngumiti at humarap dito. "Hindi naman ako umalis." Ngunit ang nga mata niya ay nagsasabi ng ibang kuwento. Nakita ni Marco ang kalungkutang hindi maitago ng kanyang mga ngiti. Kumalas ito sa pagkakayakap, at ang pag-asa sa mukha nito ay napalitan muli ng anino ng pagdududa. Ang kanyang pasisikap na maging isang mabuting asawa ay lalo lamang naglantad kung gaano siya kahusay na sinungaling. Ang kanyang kulungan ay hindi lamang walang pag-ibig, ito rin ay nasa ilalim ng walang tigil na pagbabantay. Ang tunay na bigat ng kanyang sakripisyo ay kanyang naramdaman isang hapon habang tinutulungan ang kanyang bunsong anak na babae sa pagguhit. Ang bata ay gumuhit ng isang larawan ng kanilang pamilya, 4 na taong nakangiti sa ilalim ng isang araw na may mukha. "Tingnan mo, Mama," sabi ng bata, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang gawa, "masaya tayo." Tinitigan ni Elara ang drawing. Isang perpektong pamilya. Isang masayang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat. Para maprotektahan ang mundong ito, ang inosenteng pananaw na ito. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng buhok nito. Ang pagmamahal niya sa batang ito ay walang kapantay, isang malawak na karagatan. Ngunit sa kaibuturan ng karagatang iyon, may isang malakas na agos ng kapaitan. Para sa kaligayahan ng batang ito, isinuko niya ang sarili niyang kaligayahan. Itinapon niya ang susi sa kanyang sariling paraiso. Sulit ba? Habang yakap niya ang kanyang anak, ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang sagot. Ang katiyakan na kanyang naramdaman nang gawin niya ang desisyon ay naglaho, napalitan ng isang nakakawasak na pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nililinis niya ang kanyang bed na ginamit niya noong huli silang makita ni Liam, may nakapa siyang isang bagay na malambot sa isang bulsa sa gilid. Kinuha niya ito. Ito ang kanyang panyong puti, ang panyong naging sanhi ang kanilang muntikang pagkahuli. Marahil ay isinilit ito ni Liam sa kanyang bago siya umalis, isang huling, tahimik na regalo. Itinaas niya ito sa kanyang ilong at sinamyo. At doon, sa kabilang ng ilang araw na lumipas, nandun pa rin ang amoy. Ang amoy ng studio ni Liam, isang pinahalong amoy ng pintura, turpentine, at ang kanyang balat. Ang amoy na iyon ang bumasa sa padang ng kanyang pamamanhit. Bumali ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila, sa isang malakas na alon. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay niyugyok ng isang tahimik at marahas na pag-iyak. Hawa-hawa ang panyo, umupo siya sa sahig ng kanilang madilim na silid, at doon, sa pag-iisa, ipinagluksa niya ang pag-ibig na kanyang pinatay. Nagluksa siya para sa lalaking hindi na niya muling makikita, at para sa babaeng hindi na niya kailanman muling makikita sa salamin. Nang gabing iyon, habang si Marco ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, si Elara ay gising na gising. Ang panyo ay mahigpit niyang hawak sa ilalim ng kumot.
Ang tanging natitirang piraso ng kanyang lihim na mundo. Ang katahimikan ng gabi ay ganap. Ngunit para sa kanya, ito ay nakabibingi. Ang sayaw ay tapos na. At ang katahimikang sumunod dito ay hindi kapayapaan. Ito ay isang kawalan, isang malawa at malamig na espasyo kung saan gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakabalik na siya sa kanyang buhay, ngunit ito ay isang habambuhay na sentensya. At sa kadiliman, nag-isa niyang hinarap ang tanong kung muli pa ba siyang makakaramdam na siya ay tunay na buhay. Lumipas ang nga buwan na parang nga pahina sa isang librong hindi na binabasa ni Elara. Ang buhay ay napatuloy sa kanyang nakakabagot na ritmo. Ang nga araw ay naging nga linggo, ang nga ay naging nga buwan, at ang bawat isa ay isang kopya lamang ng nauna. Ang matinding sakit ng pagkawala ni Liam ay unti-unting humupa, hindi dahil sa ito'y nagilom, kundi dahil sa ito ay naging isang permanenteng bahagi ng kanyang pagkatao, isang pilat sa kanyang kaluluwa na palagi niyang nararamdaman sa bawat paghinga. Nasanay na siyang mabuhay kasama ang multo ng kanyang nakaraan. Nasanay na siyang ngumiti habang ang kanyang puso ay nagluluksa. Nasanay na siyang maging isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang tensyon sa pagitan nila ni Marco ay tila humupa na rin. Marahil ay napago na itong maginala, o marahil ay pinili na lamang nitong huwa ng alamin ang katotohanan para mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Naging mas magalang sila sa isa't isa, ngunit ang kanilang relasyon ay naging parang isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansang pagkatapos ng isang mahabang digmaan, puno ng paiingat at hindi sinasabing mahinaing. Bumalik sila sa pagiging magkaibigan, sa pagiging magulang, sa pagiging business partners. Ngunit hindi na sila kailanman muling naging maasawa sa tunay na kahulugan nito. Isang umaga ng linggo, habang sila ay nag-aalmusal sa kanilang hardin, ang araw ay maliwanag at ang kanilang mga anak ay masayang naghahabulan sa damuhan. Ang eksena ay perpekto, isang larawan mula sa isang magasin. Biglang nagsalita si Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Matagal na rin tayong hindi nagbabakasyon, tayong apat lang, sabi nito, nakatingin sa mga bata. Naisip ko, baka gusto ninyong pumunta sa Palawan sa susunod na buwan. Para makapahinga naman tayo, tumingin si Elara sa kanyang asawa. Sa mata nito, wala na ang pagdududa, napalitan ito ngang isang uri ngang pagod na pagsusumamo. Isang alok ngang kapayapaan. Isang pagtatangkang ayusin ang nga bagay na nasira. Ito na marahil ang pinakamalinaw na senyales na gusto nitong maksimula muli, nakalimutan ang anumang nangyari. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang bigat ng huling rehas na bakal na isinasara sa kanyang kulungan. Ang pagtanggap sa alok na ito ay isang pagtanggap sa kanyang habambuhay na sentensya. Isang buhay na mayos, isang buhay na kumpleto sa paningin ng iba, ngunit isang buhay na walang kaluluwa. Magandang ideya yan, sagot niya. Isang perpektong ngiti ang nakapinta sa kanyang malabi. Ang kanyang puso ay parang isang bato na lumubog sa kailaliman ng dagat. Siguradong magugustuhan yan ng mga bata. Sa pauwi nila mula sa isang pamilihan makalipas ang ilang araw. Habang nasa loob sila ng kotse at masayang pinausapan ang mga plano para sa kanilang bakasyon, napatingin si Elara sa bintana. Ang kotse nila ay huminto sa isang traffic light. At sa kabilang kalye, sa gitna ng maraming taong naglalakad, nakita niya siya. Si Liam. Nakasuot ito en isang simpleng itim na t-shirt, mas payat kaysa sa huli niyang makita. Ang buhok nito ay mas mahaba, at sa paraan ng kanyang paglakad, tila may isang bigat sa kanyang nabalikat. May dala itong isang malaking canvas na blanco pa. Saglit itong huminto sa isang tabi, tumingala sa langit na parabang hinahanap ang nawawalang inspirasyon. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kalungkutang pamilya kay Elara, isang kalungkutan na siya mismo ang naiwan doon. Huminto ang pahinga ni Elara. Ang buong mundo ay naglaho. Tanging ang lalaking iyon lamang sa kabilang kalye ang kanyang nakikita. Nais niyang sumigaw, nais niyang buksan ang pinto at takbuhin siya. Nais niyang sabihin na nagsisisi siya, na mahal pa rin niya ito. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumalaw. Siya ay isang estatwa, nakakulong sa loob ng malamig na metal at salamin ng kanilang sasakyan. Hindi sinakita ni Liam. Pagkatapos ng ilang sandali, napatuloy ito sa paglalakad at dahan-dahang naglaho sa paningin, nilamon ng agos ng mga tao. Isang multo na muling napakita at muling naglaho. Elara? Ayos ka lang ba? Tanong ni Marco, napansin ang kanyang pananahimik.
Napapiksi si Elara at lumingon sa kanyang asawa. Oh, sagot niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ayos lang ako. May naalala lang. Muling umanda ang kanilang sasakyan. Ngunit si Elara ay naiwan sa intersection na iyon. Ang saglit na pakakita niya kay Liam ay hindi na panumbalik ng paasa. Sa halip, ito ang nasilbing huling tuldok sa kanilang kwento. Ipinakita nito sa kanya ang dalawang makahiwalay na mundo na hindi na kailanman muling matatakpo. Siya ay nasa isang landas, at si Liam ay nasa isa pa. Tiningnan niya ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang kandungan, ang kanyang singsing sa kasal ay kumikinang sa ilalim ng sina ng araw. Tiningnan niya ang likod ng ulo ng kanyang anak. Tiningnan niya ang kanyang asawang nagmamaneho, na nagsasalita tungkol sa presyo ng hotel. Ito ang buhay na kanyang pinili. Ito ang buhay na kanyang ipinaglaban. At sa wakas, naunawaan niya ang tunay na kabayaran ng kanyang desisyon. Ang kanyang parusa ay hindi isang malaking pagsabog ng galit o isang masakit na hiwalayan. Ang kanyang parusa ay ang katahimikang ito. Ang parusa niya ay ang mabuhay sa bawat araw na daladala ang alaala ang isang buhay na maring naging kanya. Ang mabuhay kasama ang multo ng babaeng naging siya sa bisig ni Liam. Magiging isang mabuting ina siya. Magiging isang tapat na asawa siya. Gaganapin niya ang kanyang papel ng perpekto hanggang sa katapusan. Ngunit sa bawat paglubok ng araw, sa bawat tahimik na gabi, palagi niyang maalala ang huling sayaw. At palagi niyang itatanong sa kanyang sarili kung ano ang pakiramdam ng tunay na malaya. Ang kwento ay hindi na tatapos sa isang malinaw na wakas, kundi sa isang walang hanggang bulong, isang walang katapusang pananais na mananatili sa kanyang puso mapakailanman.